Network Entertainment. Oys, mga pare, mare. Shoutout nga pala para kay Ray and Tanya from Melbourne, Australia. It was really nice meeting you nung naligaw ako dyan minsan. Sana na-enjoy nyo din yung malita exchange gift natin. This episode is dedicated for both of you. Maraming salamat. Have a great day. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Makoy pare, your showbiz bro pa rin po. Kasama po ninyo dito sa Machong Chismisan. At kasama ko pa rin po dito sa episode na to mula sa Pencil Box Studio at sa Comedy Manila, si Juan Paulo. Hello! Lahat. Ayan. Yung nakikinig na Machong Chismisan. At Hello. syempre kasama rin natin isa pang mula sa Comedy Manila at saka sa Pencil Box Studio, si Chan Chan Consing. Hello! Para akong bakla dun, sorry. yung pagkakailo niya, yung pang showbiz talk show. Medyo Tito Swords eh. Anyways, kasama rin natin ang pinakagwapo sa Zoom recording na to. Walang iba kundi si Masahiro. Kala ko si Chino Liao eh. Hello guys! Talagang pinakatawa na talaga ni Masa. Hanggang dito lang naman sa recording eh. Sa labas hindi. So parang sinabi mo talagang sa aming lahat ikaw na pinakagwapo. Oo, Maganda lang yung camera ko. Sorry. Yeah. At syempre ang pasamuno ng lahat ng ito, walang iba, ang pinakapaborito kong Junior Jack sa balat ng lupa, si Chino Liao. Wala na ang Junior Jack. Wala naman Junior. Wala na pare. Babagsak na ang radyo. Pero bigyan ko kayo ng fun fact Nung nagra-radyo pa ako nun, si Chino nga, Junior Jack siya nun. Kay Chino ako humuhugot ng lakas kadalasan nun bago ako mag-start ng segment ko eh. Kung ewan ko Chino, natatandaan mo pa, humihirit ako sa'yo lagi nun na Chino, supportahan mo pag nagjo-joke ako. Kasi alam kong pag tumawas, nakadagdag ng konting tawa si Chino, makakadala ng konti sa audience yun eh. Medyo edgy nga yung material nun eh. Pero ang kabado kasi ako lagi nun tuwing sasalang ako sa radyo nun. Pakiramdam ko parang sinasalang ako sa Death Row dati nun, Gino. Bago ko sumalang sa radyo. Kasi kung hindi nyo alam dati, si-segment ako dati sa Magic 89.9 sa Good Times with Mo. Iba talaga yung kaba nun, pre. Yun nga, katulad yung sabi ko, parang kang isasalang sa Death Row. Pero yun, speaking of Death Row, tapos speaking of pare, 10 years in the industry. So speaking of Death Row, saka speaking of Chino, ano ba yung paborito nyo ano ba tingin yung pakainin nyo pag kunwari napunta kayo sa Death Row? Yung tipong, kasi di ba pag Death Row parang syempre gusto mo kakainin mo yung pinakamasarap. So ito na yung pinaka-best time para ma-promote natin yung mga paborito nating restaurant. Kung halimbawa, nabalik yung death sentence, papatayin ka na. Pinagbigyan kang gamitin yung Grab. Merong Grab app yung Bilibid bago ka yung BOP. Yung may account na kahit saan sa Pilipinas, i-order mo dun sa Grab app na yun, darating para bago ka patayin. Anong restaurant yung o-orderan mo at bakit? Kasi pare, syempre, last time mo na kakain nun, syempre, yung pinakamasarap na dapat or yung kung anong restaurant yung gusto mo. Sino ba mag-start? Si ano? Ako na. Sa isa. Sige. Salita ka din. Sige, sorry. Rekta na. Alam niyo ba yung Wolfgang, yung steak na restaurant? Oo. Di ba? Hindi doon. Pwede niyo silang tawagan. Pwede? Tapos dadating yung truck sa inyo. Ay, oo. May napanood akong ganun. Tapos mag-set up sila doon. Oo. Tapos yung ka-fine dining kayo doon. Tapos luto ng steak, di ba? Tapos yung pag-alis, makikipagpalit ako doon sa isang waiter. Tapos makakailangan ng truck mabalik. Naging prison break bigla. Oo, ganun. Kasama ako doon sa cooler pabalik ng Wolfgang. Tangina, akala ko doon iluluto sa Silya Electrica yung steak mo. Pwede, no? Induction Silya Electrica. Pero hindi daw ganun kamahal yun ha. Hindi daw ganun kamahal yung setup nun ha. Yung o-order mo yung buong restaurant ng Wolfgang sa bahay mo. Parang napanood ako na parang mga 50,000 daw kaya. Ayan, tama. 50K tapos mga 8 kayo. Parang mga ganyan. Tama ba? Pero kompleto yun. Kasama yung mga waiter, kasama yung mga taga-booze ng wine.
Yung chef na magluluto ng steak, ganun. Pero kung isipin mo, puta, Mesa. 50 mil para sa 8 Ang tao. Parang mura nagpaano nun, ka na nun? Parang ano yun yung yung may Sa birthday, pag may debut? Yung mga under 6K each. Catering, Pwede na. parang Oo. catering. Parang Mm. nagpa-catering ka na rin Oo, nun. pwede na. Kaya ng isang grupong mga may trabaho yun. Maipupuslit ka sa 50K. Pwede na. Pwede Tangina, na. okay nga. Pero steak ng Wolfgang ang trip mo. Oo, lamb, tsaka steak, tsaka lahat na nasa menu para matagal kami doon, di ba? Orderin nyo. Lutuin nyo Para lahat sure nasa na yung menu. pinakamalaking truck yung dadalhin nila. No? Tagalan nyo magluto. Sobrang mali nito pero i-weldan nyo yung steak. Para lang matagalan tayo dito. So yan. So yun yung ko, death row food. Yan. Meron pa bang mas sobra sa well done? Good job, di ba? Mga ganun. Congratulations. Ang Tito joke. Yan yung sa akin. Mga sunog yan. Pero ito si Masa. Ikaw, Masa, mukhang payatot ka eh. Mahilig ka ba kumain? Kahit mo lang payat. Overweight Pero- ako. Ano ito kain mga overweight ka. sushi, ganyan. Overweight. Tangino. Sushi. Tangina mo, Chino. Ang gago mo naman, Tempura. Mahapon siya. So ano ikaw, kinakain mo, puro lumpiang Shanghai ba kinakain mo, Chino? Saka siomay? Pitus. Pitus ang puta, kinakag! Paniki. Ikaw, Masa, kunwari, sisingilin ka, sa'yo ipinasa yung mga kasalanan ng mga ninuno mo. Oo. Oo. Gumahasa sila ng mga lola, yan. Oo. Nag-iisip ako saan may kalderetang masarap eh. Lola na sila nun ah. Lola na sila nun. So ba may kalderetang masarap? Sorry, Masa. Ah. Ilang percent bang hapon ka? Para sa mga nakikinig kasi may lahing Japanese si Masa eh. 50%. 50%. Mm-hmm. Then hindi ko alam yung other half kung ilan total talaga. Halo-halo na. Kasi yung sa grandfather ko may Spanish sila. Okay. Spanish, Japanese oh. Kulang na lang Amerikano eh, di ba? Ano? Kulang na lang Amerikano eh. Doon na kompleto na niya yung trifecta ng mananakop. United Anyway. Colors of Benetton ka pala. May kalderetang masarap. Kaldereta ang naisip ko eh. Takina, ikaw lang hapon kilala ko naghanap ng kaldereta. Sino racist ngayon, Makoy? Kaldereta tapos order ako ng gatas. Kasi para pag sinili electric ako, lactose intolerant ako eh. So, mahirapan silang tanggalin ako. Kaldereta, ano to, kambing, baka? Ayan, Baka, orderin mo sa New Zealand para matagal. Yung Imported pa. Wagyu kaldereta, Masa. Tangina, Wagyu kaldereta. Lambot nun, no? Alam nyo, recently ko lang nalaman, yung sa mga sangyupan pala, peking Wagyu pala yun. Tulip lang yun eh, yung hamonilya. Tangina, all the while akala ko, tangina, masarap ba Wagyu? Lasang maling lang yun eh. Yung pala literal na maling lang pala yung sa mga, sa mga sangyupan. Tangina yan, Ang Wagyu talagang nagme-melt sa bibig. Ito si Chan-Chan, nag-Japan ka for a while, nakakain ka ng Wagyu dun sa Japan. Noong nandun ka. I guess. Kasi pinapatikim. Hindi ako bumibili like ng ganong kamahal. Pero nakatikim na ako ng ganon. Pero yun, tama nga si Masa. Natutunaw siya sa bibig. Kasi puro fat siya eh. Yung marbling niya, sobrang yung meat to fat ratio niya. Hindi naman siya parang bulalo levels. Hindi yung parang utak ng bulalo. Ganun ba yung texture niya? Hindi, parang iba din yung pagka, di ba? Yung pagka-melt ng Wagyu. Kaya nga sinuserve, hindi mo siya kakainin as buong steak eh. Sinuserve siya as naka-cubes eh. Kasi hindi ka pwedeng kumain nun ng madami. Mamatay Kaya ka. kalokohan din yung mga nagbebenta ng Wagyu burger. Kumain ka lang ng taba. Tapos may pa nakasiksik na foie gras pa yun, di ba? Yung mga Wagyu. Yung mga pang taba. So, hindi talaga pwede. Hindi kasi pag kaya mong bumili nun, kaya mo rin naman magpa-hospital eh. So, dapat pag mo-order ka nun, may side of maintenance eh. No?
Ginagano no, yung sa pepper mill. Sir, what do you want on the side of your Wagyu? Amlodipine or losartan potassium? Losartan fries yan. Losartan with French fries with with dinurog na losartan, yun yung flavoring kakalugin mo. Kala mo cheese, no? Oy, teka lang. Sorry, kailangan ko lang isingit pala to. Nakaka-4 na episode na ako, lagi ko nakakalimutan batiin eh. Gusto ko lang batiin si Ray and Tanya ng Melbourne, Australia. Kasi galing ako Australia recently. Pre, famous, naglalakad ako sa mall, may nakakilala sa akin sa Melbourne. Tangina, ganun ako kasikat. Kala ko si Tristan Ting lang yan eh. Pre, naranasan ko Mahaliw, ginanon siya eh, no? Ayan. Pero sobrang bait ni Ray and Tanya, tas nagbigay pa sila ng mga t-shirts sa akin. So thank you na marami kay Ray and Tanya. Nice. Now that that's out of the way. Ito si Chan Chan. Ito mukhang mukhang mainam kumain to si Chan Chan eh. 'Di ba ganun yung term mainam kumain. Ano yung pangmalakasan mong kakainin, Chan Chan, kung sakaling bibitayin ka na? Saan ka magpapa-order at bakit 'yun? Bibitayin na ako. Ang request kong kainin ay pepper lunch. Hindi, joke lang. Puta ka na naman, umiinom ako. Hindi, tingin ko pork humba. May specific na restaurant ba? Mas lutong bahay eh. Yung sobrang lambot din nung, yun nga, kasi parang di ko na siya makakain. Kasi honestly, bawal na ako noon. Kaya pala yun. Saka kansi. Yan. Yan, may kansi. Kasi nangyari, yung asawa ko, napaparanoid siya sa health niya kasi magpo-40 na siya. So, nagpasama siya sa akin, magpa-check up, ganyan. General check-up ba yan? Executive? Ako na din, sabi ko. Sabi ko lang dun sa doktor, may Makati ako dito eh. Pina-blood chem ako. Makati lang? Oo, nag-blood chem kami. Nung sinabi mo kasi yung Chan, sinabi niya saan? Sa mga bilbil mo? Kasi matagal na siya. Parang matagal na siyang Makati. So parang hindi naman gumagana yung yung anti-fungal cream. Ganyan. So sabi magpa-blood chem para lang sure na Tapos nagpa-blood chem kami ng asawa ko kasi siya rin may mga concerns din siya. Pagdating ng results, yung sa asawa ko normal, yung sa akin pulang-pula yung stats ko eh. Puro borderline siya. So, kumbaga sa video game yung mamamatay na, ganun ba? Critical hit. Di ba? Hindi ako diabetic pero pre-diabetic. Kung nag-aaral ka, summa cum laude ka na, ganun. Oo. Papunta na rin ng fatty liver. So sa lahat, so dami kong gamot ngayon. Tsaka parang 90 days akong gagamot. Tsaka bawal ako ng beef. Masyadong taba. Tsaka yun. Tang-inan, lungkot naman nun. Pork, ano bang ingredients ng pork humba? Ito ba yung may beans? Pork! Oo nga, no? Kaya yun? Basically, batok. Pata, di ba? Batok. Batok ng baboy. Tapos siya, di ba? Parang inadobo. Yung tamis-tamis na adobo. Tapos siya, tausi. Yung black beans. Yung pork humba, yung pag sinerve mo, yung nagjijiggle yung taba sa mangkok. Sobrang lambot ng taba. Tas sarap lang. To be, ewan ko, doon sa iba kasing nakikinig ng Machong Chismisan, paulit-ulit ako. Hindi ko talaga kayang kumain nung yung buhay na taba. Bigay mo sa akin. Ibalot mo, tawid mo dun sa office niya, diba? Magkatapat naman yung office niya. Kita kayo sa lobby. Hindi, kita kayo sa lobby. Pero walang birot. Walang, gusto kong maintindihan siyan. Ano ba yung satisfaction na nakukuha nyo sa buhay na taba? Kasi sa akin, yun yung gag reflex ko eh. Kumbaga, the moment na pumasok siya sa bibig ko, tapos medyo ma-squish na siya na konti ng bibig ko, parang bumabalik na siya agad eh. Kayo ba, na-enjoy nyo talaga yun? Yung ganong klaseng taba, yung jelly-like? May umami rin siya eh. Yun yung term, diba? Like sa sinigang, pag yung sobrang lambot ng taba sa sinigang, may dagdag kilig siya eh. Ako on its own, hindi. Hindi ko kaya. Hindi. Hindi. Masaya siya pag medyo in chicharon form. Pero pag yung medyo na prito form, actually sa inihaw maarte pa rin ako doon eh. Mas gusto ko siya in prito form. Yun yung mas trip ko. Kasi nangayayat na. Ganun ba yan?
O yung ano, medyo Dehydrate may crunch na siya, wala na yung jelly form niya. Kasi Yun pag may tamang pagluto nun, yung hindi masyadong, tas hindi maanggo yung baboy, tas nanuot yung sarsa, lalo na sa mga pochero, ganyan. Sarap niya eh. yung masaya yun. Actually, hindi mo talaga siya kakagatin maoy. Kukunin mo siya, madudurugin mo siya, tas madudurog siya dun sa kanin. Kasama nung sarsa, as yun yung isusubong mo sa bibig mo. Ang sarap nun. Silya Electric. Tumulo yung laway. Tumulo yung laway natin lahat nun. Pero siguro naman, magkakampi-kampi tayo na hindi nyo trip yung baboy na may utong. Syempre. Saan yan? Sino yan? Yung minsan yung di ba Sino yun? Hindi kasi eto matagal na namin to pinag-aano dito eh. Aantay kami sa sinigang na baboy na may tatak ng pagkakasuri, saka may utong, tapos may balahibo, yung trifecta na yun. Wala naman sigurong yung may balahibo, hindi ko kaya yun. Oo, hindi ko rin kaya. Kasi parang galingan nyo namang kumatay. Di ba? Sunugin nyo man ng onte. Pero yun yung may utong. Natikman nyo na ba yung may utong? Hindi pa naman. Sadya yun? May utong? Hindi, syempre, minsan naiiwan yung utong, nakakalimutan. Lalo na pag yung parang kahit ka-level lang nung ano yun, di ba? Yung may tatak pa. yung may tatak ng pagkakasuri. Awkward dun sa sinigang, no? Kasi clear yung sabaw eh. Yung may tatak nakita na ako, pero yung may utong hindi pa. Hindi pa. Ay, swerte pa kayo. Sige. So, si Chan Chan, pork humba na Humba tsaka kansi. Kansi. Sarap din yun. Sa kansi sa yata ako nakakain nun eh, sa JT's. Di ba masarap din yung kansi sa JT's? Kansi sa Manam, masarap din. Yun, sarap din yun. Yun yung may langka, yung merong langka. Na nun, maasim-asim. Tsaka hindi yung pang-paasim nun, hindi yung normal. Batuan siya Butuan, Kung nag-open mic kayo sa Moe's, kumain kami ni Red nung nakaraan malapit sa Moe's, walking distance. Meron doon. Anong pangalan? May mga ihaw-ihaw sila tsaka kansi. Anong pangalan ng restaurant? Hindi ko maalala pero malapit sa Moe's. Malapit sa Moe's. Hanapin nyo lahat ng restaurant doon malapit sa Moe's. Ang dulas nung sahig kasi may natapon na chili oil, na chicken oil. Dulas sa sahig. Okay. Tapos lahat ng lumalabas, mapula yung suelas. Ang pula ng siko, no? Kasi mga nagsidapaan sila, no? Ito na. Ito dapat kung meron man tayong dapat paniwalaan pagdating sa masarap na pagkain, si Chino dapat 'yon. So Chino, kunwari bibitayin ka na bukas. Binigay na sa iyo yung crab up ng Bureau of Prisons. Anong o-orderin mo, Chino? Pinag-isipan ko din ng matagal to eh. Ay puta, syempre. Seryosong bagay ito para sa iyo Siyempre, order ako ng Twister fries sa McDonald's. Bigyan ka na lang sa tatay mo. Hindi. Hintayin niyo muna kung bakit. Twister fries sa McDonald's. Tapos, pupunta akong Jollibee. O-order ako ng honey beef fries. Bakit ganun ka-specific? Alam ko kasi, na. yung dalawang item na yun, limited time offer lang yun. Diba? Every 2 years lang siya lumalabas eh. Tapos never pa nagsasabay. Never ako mabibitay. Kasi never siya sumasabay eh, 'di ba? Pag hindi na mabigay sa akin 'yon, may stay of execution ako. Speaking of Twister fries, Chino, may conspiracy theory ako diyan eh, kaya limited time lagi sa McDo 'yun eh. Totoo ba 'yun na hinihintay lang ng McDo na magmura sa market yung Twister fries kaya nila nilalabas 'yun? Hindi. Ang totoong reason dyan, marketing talaga. Napaka-hype lang nila yung Twister fries. Para hindi... Para lang para masabik yung tao. Isa pa Chino dito. Twister fries. Hindi niya ba natatanong Chino, isa pa yung McRib, ba't di nila dinadala dito? Hindi bumenta eh. Yun talaga, hindi lang bumenta talaga yun. Yung natapos yung McRib, ito, insider info, nung natapos yung McRib, sobrang dami pang overstock ng McRib sauce. Inuulam ko siya sa kanin. Sauce lang mo yung McRib? Parang teriyaki sauce, diba? Nalagyan mo lang ng corned beef or yung Vienna sausage mo, diba? Di ba bata ka pa nun? Kaya ka ba lumaki ng ganyan? Dahil hindi, gago, 20-something na yata ako nun. 20-something ka ba? Tagal na yun, McRib. Hindi, pero, Chino, tanggalin natin yung factor na seasonal.
Hindi. Seryosong sagot. Ako Seryosong topic to, Chino. Ano ka ba? Gusto ko lang ng burger na masarap. Yun. Burger, milkshake, french fries. Yan yung core na kailangan. Ano ba yung burger? Pag kunyari dito ako sa Pilipinas na aresto, kung sa Pilipinas tayo, siguro sweet ecstasy. Yan. Masarap nga. Pero yung fries nila, hindi masyadong panalo eh. So baka maghanap pa tayo ibang French fries. Honestly, French fries ng McDo, masarap. So, pwede din yun, di ba? Team burger, no? Di ba? Tapos sa... Di ba masarap para sa'yo yung French fries ng ano? Ano yung may balat? KFC? Army Navy? Yung KFC sa... Yung... KFC, di masyado. Army Navy, pwede na. Wendy's. Wendy's, pwede. Kung napansin nyo ba, yung French fries ng KFC, pinapayat lang yung French fries ng Army Navy, pinapayat na version lang yung French fries ng KFC yun. Oo, yung flavor nila. Parehas eh. Malakas kutob ko na isang factory lang yung pinanggalingan yan. Kasi mga pinagtabasan, yun na pupunta sa Army Navy. Kasi may mga, di ba yung uso ngayon yung mga food, hindi natin sasabihin kasi baka may maka-trace sa akin. Pero di ba uso ngayon yung mga French fries na food stall. Diba? Yung mga bentahan ng French fries lang. Marami sa kanila, yung unang stock nila ng fries is yung mga hindi ina-accept na stock ng mga fast food restaurant. Kaya mura siya. Kumbaga surplus yun. Oo. Anong reason? Ba't di siya tinatanggap? Kasi either surplus siya or yung dulong cut ng French fries. Kasi may standards yung McDo sa Jollibee masa eh. Oo. So, kumbaga, either hindi nag-cash sa die cutter, ganyan. Madaming reasons. Pero syempre, dahil yung factory, in-check din may-ari niyan, di ba? Gusto din lang kumita. Yung sobra, binibenta nila sa iba ng mas mura. So, yun yung, madami dyan yung mga pag nagbumibili kayo French fries. Compare niyo yung quality ng French fries ng fast food dun sa quality ng mga nabibili sa food stall. Masarap ba yung Shake Shack sa Pinas? Sakto hindi ako fan ng Shake Shack eh. Sakto, hindi masyado. Hype lang yun eh. Sweet X nga pag ano. Sweet X talaga yung, dun mo talaga malalasahan yung taba, yung cholesterol na bumabalik sa puso. Yan? Saan meron? Sweet Ecstasy, yung dami. Sa Jupiter pare meron. Jupiter, Green Hills, tapat ng Music Museum. Yan. Sa Jupiter, dun sa dulo, sa may Bel Air. Meron sa Quezon City, malapit sa Cinema 76. Pero kung gusto mo malapit. Kung gusto niyo ng medyo sa kabilang side. Kung gusto niyo ng medyo chill lang, doon sa Jupiter medyo chill lang. Jupiter open air siya, tapos wala masyadong tao lagi. Oo. Sa Uptown 'di ba meron? Meron na ba? Ay sa Uptown yung malapit doon sa Wicked Dogs, meron dati doon eh. Or wala na ba yung Sweet Ecstasy? Wala na yata yun. Yung may Sweet Ecstasy. Sa Uptown mismo may Sweet Ecstasy kasi nagsara na din. Tagal na yun. Before pandemic pa yata. Yun yung bago i-serve sa'yo, mamarka nila ng... Ganun din na ba nila ginagawa ngayon yun? Ginagawa pa rin naman. Yung may X, letter X, yung sa bod. Tsaka meron silang kakaiba na doon yung side dish, yung jalapeno. Tapos i-dip nila sa butter. Yung pickles na deep fried. Masarap din yun. Tapos yun yung tanggal umay mo. Di ba ang may-ari niya si Fran? Si Fran, oo. Yung DJ dati. Yes. Tsaka yung RX. Si Yoga Guy. Tama ba? Hindi, si Fran tsaka si Al, yung partner niya. Si Al. Yeah. Sila may-ari niyan. Fans din yun ng comedy. Nag-sponsor. Pinakamasayang time ko talaga nung hinatid ko si Rex Navarrete sa Music Museum eh. Kasi biruin mo yung staff meal namin, Sweet Ecstasy saya-saya ko eh. Yung pala yung masaya para sa'yo. Naghatid lang ako. Naka-Sweet Ecstasy pa ako eh. Nandun ka na masa, di ba? Wala ka ba na? Wala ka na. Hindi ka ba hindi mo feeling traidor ka, Chino? Kasi imbis na McDo yung kakainin mo, Sweet X. O sawang-sawa ka na talaga sa McDo. Magkaibang price point naman yun eh, mga kumakain sa McDo. Yung mga kumakain ng Sweet Ecstasy, pwede silang kumain sa McDo. Pero yung mga kumakain sa McDo, parang mas rare yung crossover sa Sweet Ecstasy. Pero bigyan natin ng konteksto pala yung nakikinig kasi para sa hindi po nakakalam, mayaman po kasi si Chino, may franchise sila ng McDo. Ano ba Chino, growing up, mahilig parang pag pumunta ka sa McDo, kuha ka lang nakuha doon? High school naman siya nag-start.
Pero Saan yung mga branches nyo ng McDo? Chino? Para Sa tangkilikin namin. Para Hindi, huwag kailangan na pa natin ng tulong sabihin, eh, no? putay na Para yun, kailangan sabihin, pa ng putay na, tulong baka eh, no? Hindi. baka Muntik yung mga na nakikinig sabihin na, eh. abangan ako dun sa labas, putay na. Ng straw. Kailangan ng struggling business yung... Bakit Sa Quezon City. bakit Yung isang nagko-comedy branch ka pa, nasa Chino? binti ni Chino. Quezon City. Dahil Nasa binti. Sasabihin na dapat eh. Chino, ba't abangan, nagko-comedy hindi ka ko ba? kayo libre. Hindi mo na lang, manahin sa tatay mo. Tay, tama na. Ako na lang. siya nga, hindi niya mamanahin. Tapos ako, mapamanahan siya sa akin. Hindi, ano yun, family business lang. Family business. Nandiyan lang yan. Hindi lang naman kami yung nandiyan eh. Anyways, ano siya. So anyway. Hindi natin tinatanong. Ako, sige. Pag ako, mixture. Di ba pwede naman sa Grab yung iba't ibang o-orderan mo na store? Ako kasi mahilig talaga ako doon sa spaghetti ng Tropical Hut. Kahit kailan pinaglalaban ko yung spaghetti ng Tropical Hut. Masarap. Pre, yung spaghetti ng Tropical Hut, pipigaan mo yun ng isang pisil ng hot sauce nila. Yung hot sauce nila na bote na ganun. Pisilin mo ng isang pisil ng hot sauce nila. Ma-check nga. Sobrang panalo. Yun lang? Hindi. Madami. Puta. Ayaw nga pala. Halo nga pala. Unawan pa. Natakam na ako eh. Pero yung spaghetti na Tropical Hut, tas hindi ko ipapalagay yung side na tinapay nun. O-order ako nung toasted bread nila na legit. Kasi yun yung isang pinagtatampo kay Tropical Hut eh. Pinalitan nila yung tinapay na kasama nun eh. Dati kasi pinalitan na nila? Hindi na toasted bread. Tinapay na lang talaga. Shit. Di ba kasi toasted bread, parang may butter pa yata. Ano lang, sliced bread na nilagyan ng butter. Kasi yun yung ipangpapahid mo dun sa plato mo eh. Pagkakain mo ng spaghetti ng Tropical Hut, sumusubo-subo ka ng konting tinapay. Pag naubos mo yung spaghetti, lilinisin mo yung plato pare nung toasted bread. Yun yung masarap dun. Tapos hihigop ka nung pineapple juice nun. Tapos, o-order ako sa Frankie's. Yun. Order ako ng Frankie's na na salted egg, 6 pieces. Tapos, yung buffalo wings nila na mid-level spicy, 6 pieces din. Tapos yung kasama nung chicken nung buffalo wings na spicy, ang kasama nun yung blue cheese. Tapos yung salted egg, may aioli sauce. Yun yung sausawan ko. Tapos yung inumin ko, eto pare, hakto na hindi alam ng karamihan. Alam niyo yung Zagu? Yung Zagu na pearl shakes? Medyo gago man pakinggan. Ang orderin nyo doon yung sagut gulaman. Sagut gulaman? Meron powder? Meron sila. Yun ang pinakamasarap na sagut gulaman na mabibili nyo sa balat ng lupa. Yung Zagu na zagut gulaman. Kasi ang go-to nyo dyan, cookies and cream, chocolate, yung mga shakes mango. mismo, diba? Kagaguhan yun. Kaya nga Zagu pangalan nila eh. Orderin nyo yung Zagu na sagut gulaman. Hindi ba yung kailan pa yun? Never ko narinig yun. Kaya nga. Mula nung nagbukas yung Zagu, may sagut gulaman na sila. Actually, tama. Hindi lang pinapansin. Pero hindi nyo nga kasi pinapansin. As in, sagut gulaman? Sagut gulaman nga. Oo, sabihin nyo sagut gulaman, tapos palagyan nyo pa ng nata de coco. Yung the best. Sagut gulaman. Okay. Kaya nga sagot sila eh. Maganda yan kasi 5 na lang yata yung Zagu ngayon eh. Hindi, dami po. Parang nabibilangan sila ni Quickly everyday, no? 5 pa rin tayo, 4 na lang sila. Pero gago kayo, pakyo kayo dito sa SM Baliwag, sa loob ng SM Baliwag. 2 yung Zagu doon. Alam mo, progressive pag ano. Pagkalabas mo ng grocery, may Zagu. Pagtapat ng Sabri, may Zagu. Ganun ka. Hawak nilang monopolyo ng Zagu dito sa SM Baliwag. So, nasa na yung tatlo? Umat kasi quickly eh. Wag talaga papasok na SM Baliwag. Teritoryo ng Zagu yan. Yung isa, yung parang Amber yan eh. May Amber, tsaka Amber's Best. Yung may ganun ba? Amber's Best? So parang parang yung Zaburi. Yung may Zaburi na Classic.
classic Saburi saka yung Saburi lang. Tsaka yung Lapids, di ba? Iba-iba yung Lapids. RL Lapids. Papalit lang ng letter sa rap. R Lapids. Nag-aaway-aaway kasi. Nag-aaway-aaway yung pamilya. Pero yung Saburi, nagkasundo sila na yung business model ng isang Saburi, parang North Park, yung isang malls. pang malls. Yung isa naman standalone. Yun yung Chinese restaurant. So ano yung pang mas masarap, yung standalone? Yung dito na Doon dito ka na sa standalone. Green Ano Hills. sa standalone kasi Diba medyo dito meron? Sa may Green Hills? Sa may dulo ng Green Hills, may Savory dyan. Katabi ni Miensan. Yun, di ba? Meron. May Savory nga doon. No? So, Pero yun yung masarap. yata yung pang mall na Savory. O sige, baguhin natin ng konti yung topic. Pangmalakasan natin sa bawat pagkain. Kung ano yung go-to nyo sa bawat pagkain para mas magutom pa lalo yung nakikinig. Since uso yung Pares ngayon, ano yung go-to place nyo pag Paris ang trip nyo? Paris? Ako, sige, ikaw muna, Chino. Sige. Recently lang din ako natutong kumain ng Paris dahil nga na-establish na natin na mayaman talaga kami. Kumakain kami sa Goto Tendon sa may Timog after every show sa 76. Tapos masarap yung Paris Tendon. Iba yung Paris ang Goto Tendon. Alam mo, unpopular opinion, speaking of Paris, yan yung mas gusto kong Paris, yung may anis, yung manamis-namis. Pare, wala namang kasing ibang Paris dapat eh. Yan ang legit na Paris eh. Tama, actually. Tanda ako pre. Lumaki ako sa Caloocan at Malabon. So ang kinalakan kong Paris, sasabihin ko na yung Paris, go-to Paris ko Best Friends Paris. Ay, meron din dito niyan. Yan yung home ng Paresyo. Paris na may siomay. Pumunta akong Taguig. Kumain ako ng Paris. Puta, binigyan ako ng baka na may sabaw na clear. Sobrang sama ng... May taba. Doon ko nang naranasan ng sama ng loob ko na binigyan ako. Paris yung kakainin ko. Paris na may sabaw na clear yung binigay sa akin. So, para sa akin, old school, hindi ko talaga matatanggap na mayroong Paris na iba. Saka yung Diwata Paris, baboy, hindi ko matatanggap. Yung honestly, nung nakita ko yun, medyo sumakit yung bato ko eh. Pumitik siya eh. Merong bilihan dito sa baba sa amin dito. Yung nauso kasi 'di ba yung kawakawang Paris. Yung Paris Gala. So tinry ko siyang bumili. Hindi siya masyagala, yung pwesto lang. Sabi niya, "Say, ate pabili mo 65 with rice." Sabi niya, "Lalagyan ko ba ng taba?" Sabi ko, "Karoon pa ng option eh." Ate onti lang. Hindi siya yung may anis eh. So yun yung Paris na. Yun actually yung una kong naranas or nakain na Paris yung parang nilaga. Pero hindi, yung may anis nung Kasi nagtatrabaho ako before sa fast food din. Kakain kami doon, 30 lang, 25-30 may kanin na. Parang ganun yung doon. Sang fast food ka? Tokyo? Yoshinoya. yung may clown. Yoshinoya yung may clown. Pero ganun yung experience ko. Kaya akala ko nung nakakain ako ng may matamis, sabi ko, ito ba talagang Paris? Tangina, parang pag-ibig Ito ba talaga ang pag-ibig? Si Chan-Chan. Si Chan-Chan. Anong Paris go-to place mo? Or kumakain ka ba ng Paris? Kumakain na, iba-iba eh. Kasi ibang experience yung sa The Original Paris. Yung sa may... Retiro. Poblasyon. Yun dito. Yun yung matamis. Yung konti lang siya na may karne. Tapos may sabaw. Pero minsan gusto ko rin yung Paris Gala eh. Yung nagugustuhan mo yun? Itimplahan mo? Siguro dahil nung college, yun yung pantawid namin. Diba? Pero parehas silang okay. Kasi parang yung iba pag sinabing Paris, similar na siya sa beef stew or ano bang... Actually, di ba yung kaya binalik ng Chowking yung yung braised beef nila. Ayun pala, dahil sa Paris. Dahil nauso nga yung mga Paris ulit. Pero yun nga, sobrang sama ng loob ko recently nung umorder ako nung public service announcement. Wag kayong o-order nung braised beef ng Chowking bukod sa napakamahal, napakakonti. Sobrang parang giniling yung nakalagay eh. Sobrang sama ng loob ko talaga dun.
Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Ro and ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts. Doon nag-reach out sila sa akin nung pinost ko sa social media, pinalitan nila. Pero, sobrang olat. Traumatic na. Trivia lang, sobrang sikat ng Paris ngayon. Si IKEA lang, di ba? May kainan si IKEA, yung Swedish restaurant. May Paris na sa IKEA? May Paris na sa IKEA. Seryoso? Putangin na may Paris sa IKEA? Oo, assemblin mo nga lang. Assemblin mo lang muna. Bubuin mo mag-isa. Sa karton. May manual na kasi. May manual na Swedish, di mo maintindihan. Seryoso, meron. Pero meron, nakita ko may Paris na sa IKEA. Paris din ang tawag. Paris, nakalagay doon sa menu. Di ba breakfast? Paris, tas may duldok yung... Oo, may dalawang duldok sa A. Swedish eh. Paris, parang ganun. Tapos ang iinumin mo yung tubig ng IKEA na may lasa? Anong tawag doon? Yung flavored water. Sparkling something. Pero may Paris nga. Gusto ko i-try. Baka lasa. Okay yun. O sige, graduate na tayo sa Paris. Ano pa bang sa siomai? Anong go-to siomai place nyo pag naghahanap kayo ng siomai? Ako yung nagustuhan ko recently nung nagpunta ako sa Chinatown, yung Waying eh. Sobrang sarap nung siomai. Ay, okay yan, Waying. Classic yan sa mga Binondo crowd. Chino, sa lahi nyo ba, ano ibig sabihin ng Waying? Baka minumura na kami ng Waying eh. May ibig sabihin ba yung Waying? Ibig sabihin nun, hindi ko alam pa, hindi ako maka-improve. Hindi talaga ako mag-Chinese eh. Maglalaway ka sa sarap. Kaya Waying. Pero Chino, hindi ba sa inyo yung Chowking? Kamukha mo yung logo ng Chowking eh, hindi ba? Tangina mo. So ano yung sayo, Makoy? Henlin, kamukha ko yung sa Henlin. Pero ikaw, Juan Paulo, Chan, Masa, or Chino, may na-orderan ako ng paraan dito sa Grab lang. Na-orderan ko lang sa Grab malapit sa amin sa Taguig, Signal Village. Jumbo siomai siya, tapos ang mura niya. Umorder ako ng 30 pieces. Dami, naubos namin. Tapos doon nagpa-check ka sa doktor, nakita ko may blood kepo. Yun na nga. Sodium yun, taas nun. Di ako, meron akong na-discover nung before pandemic. Kukunti na lang siya, tapos medyo tago siya. Usually sa Rustan siya binibenta. Golden something. Rustans. Sa labas lang nun, hindi sa loob, sa labas lang ng Rustan. Di ba may kainan sila doon? May ate may bayong. Di ba hindi, yung mga food stall doon sa labas ng grocery? Sa marketplace. Grocery ng Rustans, di ba? Marketplace, yun. Marketplace, yun. Ready to eat na. Di ba? Ready to eat na. Golden something pangalan niya. Masarap siya ng dim sum eh. Taga-ika nagturo sa akin doon eh. Kaya alam mo masarap sa Chinese school eh. Ito si Masa. Pauchin. Pauchin okay din yun. Ano sa Pauchin? Puta, masarap kasi sa Pauchin yung mga fried, di ba? May fried din, di ba? Fried or steam. Shark fin, crab, tsaka tsaka yung crab, shrimp, tsaka yung shark fin. Yung go-to, anong kanin mo sa Pauchin? Yung kulay puti o yung kulay green? Green. By default nila yung green eh. Kasi yung garlic parang special, parang sasabihin mo pa yun. May additional ba yun? Iba atang price pag garlic. Hindi ako sure Green parang Hainanese pandan daw siya eh. Kaya siya green. Garlic yung puti. Pero ang totoo yun, food coloring lang yun eh. Wala siyang masyadong lasa. Kung gusto nyo ng lasa dun sa Pauchin, dun kayo sa garlic fried rice nila. Kaya pala kulay green yung tayo pag kumakain ako nung food coloring nga lang yun. Pero yung sauce nyo sa Pauchin, anong sauce nyo doon? Di ba meron doon yung toyo saka yung pula? Yung halo. Chili, may recent chili, garlic. Di ba? Toyo sa kanin, yung pula sa siomai. Tama, talino talaga si Chino. Tama. Hindi ko naisip yun. Timple lang sauce lang ako doon eh. Hindi, haluan mo ng konting toyo tsaka chili yung kanin mo para mag next level siya. Para maging para sabaw.
Tangina Gino, parang alam mo nung sinabi mo yung idea na yun, parang na broken hearted ako na parang hindi mo naisip. Ba't di ko naisip yun? Napaka-obvious nung choice na yun Hindi mo sinasabaw yung toyo sa sa kanin? Pag sa Pauchin? Hindi. Kasi nga, ini-enjoy ko yung pulang sauce eh. Pero puta ko nga, pwede nga yun. Kasi mas madiin sa pakiramdam pag sinabaw mo yung toyo sa kanin sa Pauchin kasi ramdam mo yung pecha de peligro kapag Tandaan ko pre nung college kami, pinagbawal na ng Pauchin magpa-refill ng sauce kasi hindi umaabot ng hapon yung sauce nila. Kasi puro estudyante sa Mapua eh. Tinatawid namin sa sauce ng Pauchin. Hanggang sa may baon na lang kayong kanin, ganun. Yung Pauchin nag-CSB ako, di ba? Yung Pauchin sa CSB, after one term, sinanga nila eh. Dahil sa toyo? Dahil nagagalit. Eto, sabi-sabi lang, hindi ko alam kung totoo Pero apparently, nagalit daw yung mga nagbebenta sa kantin. Kasi doon lang lagi sa Pauchin bumibili yung mga tao. Nahawakan nila yung monopolyo ng pagkain sa CSB. Kumakain din pala ng pangmahirap na pagkain yung mga taga CSB. Kasi alam mo kung bakit? Green kasi yung kanin eh. Kulay kailangan supportive ka sa alma mater. Nag-try sila sa atin ngayon, di bumenta eh. Blue yung kanin. Nalugi. Kumakain din pala ng Pauchin yung mga bobong mayayaman. Joke ko naman yun. Okay lang yan. Joke ko naman yan. Susuportahan pala ni Chino yun. So, may Ano pang pagkain yung Ako sa deck. Sa deck ako. Sa DEC pwede din. Kasi deck dito malapit sa may SM, di ba? Meron nun? Dito malapit sa amin sa Wilson sa Green Hills yan. Yung hakaw doon. Alam mong masarap yun kasi putsang hirap bumili doon kasi bago ka makabili doon, papaalisin mo muna yung mga nakapark na Lexus. Sabi ko, bibili lang ng siomay ito putsang nakamamahal ng kotse. Tapos sila rin nagkukos ng traffic doon, so masarap na. Nakita ko Chino, golden chopsticks order. Yun, golden chopsticks. Golden chopsticks. Yan yung legit yan. Nag-start lang siya dati sa Christ the King. Doon sa bazaar ng Christ the King. Minasa ng kamay ng taga-ika. Yung katabi ng yung katabi ng Wicked Dogs pag kinainan nyo, parang kailangan nyo ng pang BP pagkatlabas nyo. Livestock. Ay, crispy pata. Crispy patang pinapopsicle stick. Sige yan, crispy pata. Crispy pata. Livestock. Ako livestock. Yan yung sagot ko. Ilalaban ko yan. Hindi. Pare, Imamalabon represent ko to. Judy Ann's crispy pata. Bucha. Kilala niyo ba yan, Judy Ann's crispy pata ng Malabon? Ngayon ko lang narinig yung honesty. Puta pre, sa sobrang sarap nun, ang original name ng restaurant, Jamicos. Pero dahil sumikat ng todo yung Judy Ann's crispy pata nila, pinalitan nila yung pangalan. Gumasta sila. Judy Ann's na. Tapos, eto pre, pag sinerve sa ito, akala mo naliligo ng mantika. Kasi may parang, may naggiglisten na sabaw sa paligid niya. Hindi. Pickle sauce. Puta pare, may pickles yung crispy pata. Tapos medyo may puddle ng social puddle. May puddle ng pickle sauce yung crispy pata. So pag kinakain mo, meron kang sausawan ng lumpiang Shanghai, saka may toyo. Tapos yung sausawan ng pickle sauce, puta napakasarap nun. Search nyo yan, Judy Ann's crispy pata sa Malabon. Sobrang sarap, mapapalusong ka sa baha. Judy Ann's crispy pata. Hanggang tuhod ang sarap. kasi naiintindihan ko kayo na ipaglalaban nyo yung livestock. Kasi puta, ang bangis naman talaga kasi. Papapsikelin sa harap mo yung crispy pata, madudurog, magiging corned beef sa harap mo yung crispy pata Pero pare yung Judy Ann's crispy pata pre, ipaglalaban ko yan. Masarap sa level ko yung livestock, pero Judy Ann's crispy pata pa rin for the win. Wala akong masyadong preference no? Ikaw ba Masa? May crispy pata ba sa Japan? Yan ang tanong. Meron yung mga yung mga home cook lang. Yung pero wala siyang binibenta. Yung crispy pata sa inyo sa Kang.
Pa-letter U. Hindi mo malalaman hanggat di dalawa in order mo eh. Isa lang. Pero di ba sabi nila ang ni crispy pata yung harap? Harap ba? Hindi likod. Kasi kasi mapanghe daw yung likod. Kasi naiiya. Hindi. Ganun Yun ba yung sabi yun yung sabi. Hindi joke yun Yun yung naririnig ko. Kasi I think yung ano yun, yung meat. Mas matigas yata yung sa likod. Sa likod. So may science, hindi joke lang yung panghe. Hindi pa Kung yung ano likod yung yung mas ham? ginagamit nilang pang tayo, yung mas gamit. Kasi yung weight nandun, yung weight. Oo. So mas May malambot muscles. yung hindi masyadong gamit. Pata front. Oo nga no. Tsaka yun. Oo nga no. Pero Kasi ikaw, actually Chan, ako, anong crispy hindi- pata choice mo? nagluluto kasi ako eh. Hindi ko, kumbaga pag kaya kong lutuin, hindi ko bibilin sa resto. Saka bumibili So, ng pata SNR, ganyan. Social. Hindi kahit sa palengke. Kasi minsan sa palengke, dun pa lang nila i-chop eh, pag maaga. Halimbawa, Naglalabang pa yun. Christmas Eve. Uy, crispy pata daw. So, magpe-prepare na ako niyan. Maaga ako sa palengke, ganun. Hindi ba hassle, pre? Kasi puta, number 1, papakuluan mo. Number 2, napakadaming mantika yung gagamitin mo. Medyo ibubuwis mo ng slight yung buhay mo pag nagluluto ang crispy pata. Yung buhay at vision mo, paglalaban mo dun eh. Pero worth it ba? Pag kumakain na kami, bida ako nagluto eh. Bagay yung Anong naghuhugas ng plato eh. Tapos minumura ka yung maglilinis ng mga pinaggamitan mo na magluto. usually ako din naman. So pag kasi parang gusto ko siya eh. Minsan kunwari New Year, luto ako ng steak, shepherd's pie. That's puta, shepherd's pie! Oo. Nire-research ko yung mga yun, tas trial and error, ganyan. So, yung mga hindi masyadong niluluto dito, tinatry ko. Anong masasabi niyo sa crispy pata na sa turbo niluluto? Hindi masarap. Diba yung crispy pata dito sa bahay namin, turbo, oven. Turbo eh. Kasi nanay ko takot sa deep frying eh. Oo. Mas papunta siyang lechon eh. Pag turbo or air fryer. Pero dapat pakuluan mo rin muna yun, di ba? Para lahat naman talaga pinapakuluan kahit lechon kawali eh. Binabalot mo rin ng katsa? Makapal kasi yung meat. Pag di mo pinakuluan yun, may hilaw yung loob. Kaya dapat pakuluan mo na siya ng mga tapos doon mo natitimplahin eh, di ba? Sa kulo. Garlic, doon mo nahuhulog lahat eh. Pork belly, nagluluto din ako nun. Pork belly. Yung lechon pork belly. Ikaw mismo nagro-rolyo, Chan? Oo, tapos tatali mo yun. Pero binabalot mo ba sa katsa pag pinapakuluan o hindi na? Hindi na. Yung napanood ko kasi binabalot sa katsa para hindi masira yung balat. Yun yung... sige, move on na tayo sa crispy pata. Fried chicken. Anong go-to place nyo pag nag-crave kayo ng fried chicken? Frankie's. Uncle John's na. Teka, unahin natin si Masa. Frankie's. 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 Anong flavor mo? Dati ako Buffalo Wild Wings nung wala pang Frankie's. Buffalo Wings and Things pala. Before nung wala pang Frankie's. Nung discover ko yung Frankie's. Doon. Tapos salted egg. Para sa akin kung salted egg, kukorek ko yung sarili ko. Pag salted egg pala, mas masarap para sa akin yung sa Buffalo Wings and Things kasi legit yung sauce hindi powder O mas gusto mo yung powdered? Hindi ko kasi nung dating kumakain na sa Buffalo Wings and Things, wala pa silang salted egg. Try nyo yung salted egg ng Buffalo Wings and Things. Saka nag-improve na ulit yung Buffalo Wings and Things kasi parang nagkaroon sila ng phase na lumiit lahat ng manok nila. Ngayon malaki na ulit. Nagpalit na siguro sila. Kaya tumigil lang kumain doon dahil lumiit. Ikaw JP, Juan Paulo, anong chicken place mo? Pag fried chicken, ito, Uncle John's nga. Tas 2 piece agad. 2 piece agad. Pero hintayin mo yung bago luto doon sa tindahan. Oo. Kami dati, kinuntsaba na namin yung sa McKinley Hill. Kinuha na namin yung number ng tindera ng Uncle John's. Pag magla-lunch break na kami, mag-drop ka na. Ganitong number ng Thai. Ganito para pagdating namin doon, luto na. Dibs na. Ang hassle lang ngayon, nagbago na naman sila. Wala na sila nung in-house na gravy nila.
UFC na yung wala na ba? UFC na yung gravy na kasama pag bumili ka ngayon. Siyempre, kasi isang owner lang yun lahat. Isang owner lang ba yun? Ayaw nga, URC. Diba, Uncle John's, ano yun eh, Gokong Wei, diba? URC, UFC, Gokong Wei din yan. Ang hassle kasi sa KFC, lasang dugo ng manggagawa yung ano eh. Yung iba lang, para may iba lang parang masarap pa rin balik-balikan si Max. Never ako naging fan ng chicken ng Max. Kasi nakakahirin, ganun. Pero masarap siya eh. Hindi ko type eh. Tapos yung mixture ng Worcestershire sauce saka ng UFC banana ketchup, di ako fan nun. Pero mata pobre ka, Makoy, kung gano'n. Di lang ako fan. Pero madami nga nasasarapan. Masarap talaga kasi di naman tatagal yung... Baka depende sa branch. Ang problema nila, mahal na sila ngayon eh, no? Mahal na nga ang Max ngayon. Napakamahal na ng Max. Nagtaas na siya. Kumain kami, favorite ng parents ko yan eh. So, syempre, nagyabang ako, nilibre ko pa sila. Nagsisi ka ba? Nagsisi ako eh. Puta, kala ko Max lang yun eh. Puta, tatlo lang kami kumain. Ano ba yung order namin nun? Manok, chop suey, pansit, kanin. 4K agad yun. Gago ang taas, bakit? More than 1K yung binayad ko. Max lang yun ha. Sabi ko, fuck. May mahal ano pa yun. Teka. Okay, ano sa'yo, Max? Ito si Chanchan. Don't tell us, Chanchan, magluluto ka rin, ha? Hindi, pag usapang wings, magluluto ako. Kaya ko yung buffalo eh. Pero yung dati kasi mini stop. Masarap talaga yun, no? Malaki pa. Yung Uncle John's. Uncle John's pa rin yun eh. Pero kung ano talaga, KFC, yung original recipe. Panalo yun, pre. Typard. Tsaka ang lambot nun eh. Ang lambot. Kaya mo siyang ganunin. Yung malagkit na, yung mga litid-litid niya, ang sarap nun. Yun yung gustong-gusto ko yung... Pag kumakain ako ng KFC, ang natitira na lang sa akin, yung maliit na piraso na ganun, lalo na pag original, talagang halos talagang simot talaga yung sarap. Naalala ko kasi nung bata ako, meron pa yan, di ba ngayon, bucket? Meron pang barrel dati. Barrel. Kapag may reunion sa bahay, barrel na binibili. Yung mas malaki. Oo nga, for a time na yun. Parang 20 pieces, 30 pieces yun. Dami nun nga, no? Alam nyo kung paano malalaman kung matanda na kayo? Pag naranasan yung kumain kayo sa KFC o kaya sa Jollibee, tas naranasan yung tanongin kung rice or roll. Ay, totoo. O kita mo si Masa, hindi niya alam. Rice yung or bata roll. pa si Masa. Dati kasi mga bata, ang hindi nyo alam, pag umorder kayo dati sa Jollibee ng one-piece chicken or chicken, tatanungin kayo niyan kung rice or roll. Pag sinabi mong roll, tinapay. Bigyan ka chonky. Rice or roll. Tinapay yung parang burger bun. Parang burger bun yung dating. Parang Monay. Monay o buns nga. Rice or roll. Oo nga, no? Meron pa pala isang discontinued na ata dito, yung Texas Fried Chicken. Ay, yan. Jimmy Saints. Jimmy Saints. Yung may yung merong honey bun something. Pero ang same lasa niya ngayon is yung sa SNR. Yon, Makoy. Doon kuha ko Henlin, ikaw Texas Chicken. Agree. Oo nga, no. Pero yung kalasa niya niya ngayon sa SNR. Yun ba kalasa nun? Texas style din yung chicken na yun. Ang Texas Chicken dati pinasikat ni Jimmy Santos, 'di ba? Yung commercial nila na Texas Chicken where everything goes with one delicious taste. One delicious size, big, tapos si Jimmy Saints 'yun. Puta fried chicken. Pero yung mga mga hindi food chain na chicken, may bibili ba kayo? Teka, bibigay ko muna yung picks ko. Ayan, si Chino pala. Sorry. Hindi pala ako nakakasagot eh. Meron akong favorite ko. James ng topic to si Chino eh. Sige, favorite ko na topic yan. Na pagkain yung fried chicken eh. So meron akong tiers. Tiers yan. Ay po, ito. Sige. Pang mayaman, pang mid-range, pang mahirap. Okay? Or wala ka ng pera, Pecha de Peligro. Okay. Mag-start tayo sa Pecha de Peligro. Sige. Andox Doquitos Fritos. Ay, Doquito Frito, pre, masarap yan. Lalo na nung naglabas sila ng fried chicken sandwich nila. Nako, masarap nun. Masarap yung yung tinapay nila, surprisingly, laging malambot. Di ba? Di ba? Parang dinner roll nga siya eh. Hindi siya yung burger bun. Di ba? Hindi yung matigas na burger bun. Parang dinner roll siya eh. Tapos,
na yung manok nila na bagong luto. Wala siyang sauce masyado eh. So syempre pero yung dilaw 'di ba yung dilaw yung sauce nila 'di ba parang mustardy. Parang ganun. So ako ginagawa ko, inuuwi ko pa sa bahay, tsaka ako lalagyan ng mayonnaise ng konti para gulay-gulay, 'di ba? Para naman kuya healthy ka. Para healthy. Pero yung manok kasi yung habol mo dun eh, yung quality ng manok. Agree yan. Dokito prito. Yung dokito may ano sila, pag 'di ba big part usually yung dokito, 'di ba? Pero may mga pag legs ang binili mo, 2 piece ng legs, ka-price siya nung one thigh, parang ganun. Pucha, food hacks. Hindi ko alam yun, ha? Kasi pag binibilang ko yung anak ko ng manok, malapit sa amin na. Pag ayaw ng ulam, ayaw ng anak ng ulam. Okay. O sige, pag pet sa De Peligro, Antox, Dokito prito. Okay. Mid-range. Agree. Okay. Lahat tayo dito sa room, agree yan. So mid-range, kaya may sumweldo ka, di ba? Ay, hindi naman. Kaya may kaya ka, di ba? May extra kang gastos. Ako, Frankie's turn talaga ako eh. Frankie's. Mid-range lang yung Frankie sa'yo. Yaman talaga. Hindi sa high-end. Yung high-end. Yung Frankie's kasi parang wings yan, di ba? So parang, okay siya sa akin eh. Okay din sa akin yung 24 chicken. Yan, 24 chicken. Sabihin ko sana honorable mention, Yangnyeom, no? Yangnyeom tsaka Jack Daniels. Pucha. Jack Daniels. Tsaka, ang dami ng flavors. Fuck. Jack Daniels, Yangnyeom, yung garlic, yung snow cheese. Pucha. 24 Pero sige, para sa mga hindi kung Frankie's, anong o-orderin ng first timer sa Frankie's, Chino? Kung Buffalo, doon ka sa original Buffalo. May levels anong spice level? Anong spice level? Kung hindi ka mahilig sa mahang, pwede ka ng no spice. Pero kung yung mid, pwede na din eh. Sagad na yung mid eh. Kung gusto mo na ng konting sipa, sagad na yung mid. Meron din silang tebasaki. Yan yung favorite ko sa Frankie's eh. Yun ba yung may yung may seaweed? Oo. Masarap nga yun. Masarap yun yung seaweed. Parang matamis-tamis siya eh, di ba? Parang teriyaki yung lasa niya. Tapos may sesame seed. Oo, yan. Masarap yan. Yan. Kaya ako, go-to ko lagi Buffalo tsaka Tebasaki sa Frankie's. Nako. Yan. Yung high-end ko, kettle. Uy. Kettle sa may aura. Sarado na yung sa aura. Wala na ba? Okay. Basta meron pa sa Shangri-La. Yun, talaga? Isang kettle lang yun. I think meron din sa Greenbelt eh. Basta Shang, sure ako meron doon kasi nakakain na ako doon eh. Kettle fried chicken, nung kumagat ako doon sa balat nun, nagbago yung buhay ko. As in, hindi kaya na high blood ka lang, Gino? Pwede, posible. Kasi sinundan ko nung honey butter eh, diba? May honey butter din sila dito. Pag sinerve sa'yo yung fried chicken na yun, babagsak na platter siya. Mga friends, platter siya. Tapos isang side, yung manok, yung isang side tinapay, tapos may honey, tapos may gravy. Yung cornbread, tsaka yung manok, puta, pagkasamahan mo yun, puta, goods ka na for the rest of your life. Kailangan tapos mo na bayaran yung St. Peter mo, no? Tawa, kaya siya high-end talaga. Tangina, ganitong panahon, iniisip ko, naka-omad ako, kung ba't ganitong topic yung... Ang ganda. Ano ba, talagang death row ba ang gusto? Ito. So, chicken yun. Ano yun? Kettle. Oo, kettle. Siguro tapusin na natin dito since death row nga naman na tayo nagsimula. Pansit. Kung pansit, ano yung pansit na trip nyo? Panglalaban nyo na pang death row 1? Pansit. Meron ba kayo? Huli ko nakain. Ambers eh. Ambers? Puta. Huli ko nakain eh. Pang birthday yun, di pang death day yun, pre. Hindi, I mean, wala akong nakakain pa na pansit other than that. Yun na huli ko nakain sa Pinas na pansit eh. Masarap. Oy, teka, punta kayo sa Facebook, punta kayo sa Instagram ng Kettle PH. Comment nyo doon, Machong Chismisan brought me here para baka sponsoran tayo dito. Oo, putang ina. Teka, sige, yun, sa'yo. So, ikaw, sino yun? Si Masa ba yun? Hindi, ang sasabi ko lang, yun lang natikman ko kasi wala akong basis. Tayo wala ba kayong pansit sa Japan? Dami-daming udon dyan, Masa. Pansit ang usapan eh. Pansit din yun. Yakisoba, ramen. Chocomen po siya. Sige, noodles in particular. Para mas broad. Anong klaseng noodles ang kakainin nyo kung kung last meal nyo? Sige. Spaghetti. Ramen eh. Ramen.
pasta. Ako laksa ng Eat Fresh. Yung sinisindihan yung ilalim. Panalo din yun. Hanapin yun, sarap yun. Yun yung pag sinerve sa inyo, yung parang may sarili siyang, alam niyo yung sa IC, yung sinisindihan sa ilalim na papaitan. Ito laksa, tas kompleto. Tapos may ganun. Tas maanghang, malapot-lapot na creamy. Para siyang ramen na laksa. Sarap yun. Ako palabok ng Jollibee. Ay, superb yan. Superb. Hirap kasi maghanap ng ganung palabok eh. Yung usual pag bumili kayo, makapal yung noodles. Noodles. Family pan, yung malaki. Chan-chan, yung yung pang good for pero ikaw lang kakain. Hindi ako order. Medyo itatrump ko lang ng konti dyan yung palabok din. Palabok naman ng Mang Inasal pero from 5 years ago nung may hipon pa. Ngayon kasi wala nang hipon yung palabok ng Mang Inasal eh. Nag-cost cutting na sila. Nag-cost cutting. Pero ang nagbukas sa akin sa gateway ng pagkain ng palabok yan ng yung palabok ng Jollibee. So masarap talaga nga yung palabok ng Jollibee na yan. Ikaw, Masa, anong pansit mo or noodles mo? Paglaban mo naman yung lahi mo, mag-ramen ka. Ramen? Hindi kasi ako maraming. So, pasta. Babalik ako sa pasta eh. Sige. Pasta. Anong pasta ang kakainin mo? Tropical Hut. Puta, dahil, nakakain ka na ba ng Tropical Hut o dahil sa kwento ko? Hindi, seryoso. Yun yung go-to food namin or go-to food nung elementary. Kasi yung pinupuntahan namin before na National Bookstore, katabi Tropical Hut. Sa ba yan? Sa Quezon City? Hindi, sa Paranaque lang. Sa Paranaque. Hindi naman siya totally katabi. Like, few steps away. Sa Valley 1. May Tropical Hut doon. Kasi kung sa Quezon City Tropical ka kumakain, malamang nakita mo na si Amay Bisaya doon. Circle. Sa Circle, dalawa lang yun eh. Sa Circle, si Amay Bisaya nasa Circle nasa Quezon Up eh. Pero yun, legit yung kwento ni mo ay kanina yung sa Tropical Hut na spaghetti. Tsaka yung burger nilang nilalanggam. Ay, oo. Pero masarap talaga yung burger ng Tropical Hut. Oo. Anyway, yun nga. Yung Rancho Ranchero Supremacy. Ito, si Chino. Mayonnaise lang yun, diba? Sa Tropical Hut. Oo. Mayonnaise lang. Ako, Chino. Ito ramen ako. Makinig. Chino na eh. Chino. Madami tayo matututunan dito. Ramen. Ang pinakamasarap na ramen na natakman ko sa Pilipinas. Sa Mendocoro. Yan, Okay. Mendocoro, meron siyang branch sa Mitsukoshi Mall, meron siyang branch sa Legazpi Village, Makati, meron din siyang sister company, Yushoken, sa yun yung puro chicken. Sa Alabang. Hindi, yung puro chicken, same company. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi, yung isa pang restaurant nila, yung puro manok, sa Rockwell naman yun. Pero ako, OG ko, Mendocoro, umorder kayo ng Super Chashu. Pag sinabi na ng Super Chashu, ramen siya na yung toppings niya na baboy, yung asado, yung Chinese asado, ganun yung toppings ng ramen na serve sa Mendocoro. Tapos yung broth niya, matoyo-toyo, so matamis-tamis na maalat-alat. Punta. Nung kinain ko yun, nag-roll back yung mata ko eh. Parang nilabasan ako dun sa gitna ng restaurant eh. Parang ayoko nung makita yun, Chino. Ganun siya kasarap. Yung Yushoken ba yun? Nasa may Panay Avenue din, yung malaking Yushoken. Sa kanila rin yun. Mendocoro yata yun. Ay, hindi, Yushoken yun. Yushoken yun, tama. Same. Saka may Mendocoro din sa baba na IKEA. Ayun, sa MOA, meron din, bago. Pero huwag kayong kakain dun sa baba ng IKEA kasi sabi sa akin nung kaibigan ko, ginawa na daw ng palengke yung Mendocoro doon eh. Sa dami ng tao na kumakain daw. Nahirapan sila i-maintain. So, yung quality niya medyo hindi daw pantay. Pero dun sa iba, safe pa kayo. Saan sa the best? Yung sa Makati pa rin? Makati. Eto food hack pagkakain kayo sa Mendocoro. Laging mahaba ang pila dyan. For good reason. Kasi masarap siya. Diba? So, ang best bet nyo, kumain kayo mag-isa. Kasi pag mag-isa ka sa pila, inuuna ka kasi binupuno nila yung seating muna. So, dyan, pwede kayo, wag muna kayo maging friendly. Kanya-kanya muna kayo. Kain lang naman kayo ng ramen eh. Diba? Mas makakaupo ka agad. Kaya lang mahirap yung ganun, Gino. Baka ma-post ka sa Facebook na sad ka. Oo. Nag-aantay na nga ako. Lagi ako makain mag-isa eh.
every week ako kumakain mag-isa bago show. Wala pang nagpo-post sa akin. Hindi na po si Chino. Lagi siya mukhang masaya pag kumakain. Sabi na ako. Sabi, huwag mong i-post. Mukha siya nilalabasan. Ramen nga. Sarap nga, no? Mag-inspiration ka bigla, hindi ka ano. Doon ba nag-aaway? Doon ba napaaway si Elena Darna? Tama ba? Yun ba yun? Di ba dati napaaway si Elena Darna sa ramen place? Yun ba yun? O hindi mo Oo yata. Sa Mentokoro yata yun. Sa BGC pa sila noon. Mentokoro, sa sobrang sarap, mapapaaway ka, no? Putang ganun. Anyway. So, saya awayin mo si Elena Darna. Yung mga gitna-gitnang ramen, may suggestion ka ba, Chino? Ayan. Sige, mid-range, Chino. Mid-range? Para sa mga taong duka na katulad na. Mid-range ba ang ramenagi? Ramenagi, yeah. Okay naman. Marodori. Okay, ramenagi. Yan. Okay, ramenagi. No. Hindi ko trip yung ramenagi. Ang dami nilang pag-iinarte sa buhay. Bakit? May sama ng loob dyan. Anong problema mo sa ramenagi? Kasi ang nasanay ako sa ramen, pag nasa ramen restaurant ka, ang pagpipilian mo lang yung shoyu, tapos yung ramen namin, di ba, may spice level, yung broth, yung kanila, may noodle variant. Papasagutin ka muna ng quiz bago ka maka-order. Parang para sa akin, sila, may pesto. Hindi yung mapaperfect yung ramen product mo kung masyado kang maraming inaatupan. Pero para sa akin, mid-range yung ramen Kuroda. Price point. Okay din siya. Okay din yan. Sakto-sakto yung pag medyo gutom ka yung ramen tapos may kasamang kanin tapos may fruit salad tapos itong sabihin ko hindi to ramen specifically, udon siya. Pero masarap din ang marugame udon. Yan. Oo. Yan. Di ba may bukake doon? Kuri udon, bukake. Doon lang yung bukake na okay na putukan pa kasi masarap siya. Go-to ko yan yung marugame. Kasi marugame udon. Pala ko yung bukake yung go-to mo. yung bukake go-to mo. Yung marugame udon, kada kain ko doon, parang sa 500 pababa. Sagad-sagad yung 500. Sabihin natin 400 something lang. Busog na busog ka na. May 10 tempura ka na. May udon ka na. May drinks ka na. Namimili ka, no? Tumuturo ng puro prito. Ganun, di ba? Sarap yan. Curry rice ng marugame. Okay parang din yun. 2 months ago, 175 lang siya. Nagmahal na sila, 195 na. Pero kasi nakaamoy sila. Sumisikat na. Nauso kasi yung order lang ng curry rice. Ako yan eh. Tapos dudukot ng tonkatsu. Ako yan. Kasi ang laki ng diferensya ng curry rice lang dun sa tonkatsu curry. Di ba sa katsu curry? Ako yan karaage. Pinasa nila kayo ng konti yung curry rice. Dahil dun sa mga madadamot na tulad mo, 1 pound. Pala may kasalanan nun. Sorry. Tangina, pag kumakain ako dun sa yung ramen place na gusto ni Chanchan, Kuroda. Sa Kuroda. Sa RCBC meron. Sinusulit ko yung togi dun. Sa refillable din, diba? Tama ba? Wantosawa togi yun, pre. Yun ang panalo dun. Toge, no? Nasa isip ko kasi cabbage. Yabo din, no? Yan yung mga ganyan, no? Pwede yan matagal din dun. Anyway, Yabu, okay yung Yabu. Sorry, ko lang to, since ramen pinag-uusapan. Ang dito, go-to ng mga tourist is Ichiran, pero lang siya, for tourist lang talaga siya. Hindi siya masyadong kinakainan ng local. Actually, nung pumunta akong Japan, galing din akong Japan, hindi ako nag-Ichiran eh. Ibang ramen ako eh. Lang ang local shops ang masarap talaga. Yung mga nasa ilalim ng tabi-tabi. Dinadala ako ng boss ko sa mga mukhang bahay lang tapos may lola lang nalalabas. Pero sarap. Ano ginagawa ng lola, Chan? Pakikwento. Parang yun na yung business nila nung mag-asawa eh. Parang gano'n. Pero syempre yung mga hole in the wall tas mga mom and pop shops, yan yung mga masasarap talaga. Ba't kinatawa? Ba't kinatawa? Legit naman. Sorry, natawa lang sa hole in the wall. In the wall. Iba yung sinusubo doon. Ang hirap lang no, nag-topic tayo ng ramen. Si Masa pa yung pinaka-konting input. Hindi ako sorry, hindi ako mahilig sa ramen eh. Anyways, dito na natin tapusin sa sa usapang pampahaba ng buhay kasi
Death sentence nga dapat pero natapos tayo sa noodles. Pero sige, bigyan ko kayo ng chance. Juan Paulo, anong mga gusto mo i-promote para dun sa mga listeners natin? Oo, speak yan, pag-usapan natin yung ramen. So, sa June 15, gigising kayo ng maaga, punta kayo sa Alfonso, kain kayo sa Surugin dun sa ramen. Tapos, pag busog na kayo, bababa kayo sa Amadeo kasi meron kaming show sa June 15 sa Amadeo. Dun sa Amadeo, kasama ko si Chan Chan Consin, tsaka si Mark Yamado, Russell Arabis, and Comedy Cultura Boys. Yan, saya yan. Note kayo. Ayan, sige. Cavite, pre. May nanonood ba ng comedy sa Oo, meron silang baril na hawak-hawak na pag di na. Ako, madaming di nakakatulog kaagad sa Cavite. Alam mo naman yung mga tao doon. Ay, sa bagay. Oo, naman. Dilat sila. So, syempre, mahirap pa magpatawa pag high. Di, pero mayayaman daw pala yung mga tao sa Cavite. Misconception lang daw yung mga siga-siga sila doon. Ito si Chan Chan, mag-promote ka na. Ano bang mga show mo? Bukod pa dun sa sinabi ni Juan Paulo, meron pa bang iba? June 26 sa Default Pub Makati. Yan, kasama ko dyan headline ba yan. Nonong Balino and Muman Reyes. Kasama ko dyan si Isa Villaverde, si Mark Yamado andun din, si Rondo Latre ang host, si Gabs Belen andun. Yan. Tapos June 29, triple headliner ako, si Mark Yamado, si RG Malgapo sa Wicked Dogs BGC. Kasama pang ibang madudungis na comedian na sila Aray Acosar, si JC, sino po ang madungis? Marvin Tumon. Si Marvin Tumon. Rondo Latre host. Champion ng kadungisan yan. Yan yung mga tipong bibili lang ng Dokito Prito. Oo. Tapos yung tipong pag sinama mo sa kettle, tubig lang ang order yun. Yung special ko sa Wicked Dogs din, August 3. Ayan, semi-formal, hanapin nyo lang sa Comedy Manila website yung tickets. Ayan, sponsored by Clyde & Chloe, yung candle business ng asawa ko. Tsaka, Pedal Cafe na magkakaroon na ng branch sa Uptown Mall. So, na-try ko na yung Pedal Cafe na yun. Sarap yun. Bago tayo mag-Wicked Dogs, pwedeng dumaan doon sa Pedal Cafe. Nice. Pedal Cafe. Oo, tama yan. Labanan yung kape ng Wicked Dogs. Pero masarap yung Pedal Cafe. Ako, pa-promote na din. July 6 sa Wicked Dogs BGC, meron kaming English show dahil gusto na namin pagkakitaan yung mga expat na nag-open mic. Kasama namin dyan ako, Micah Andres, Aldo Cuervo, Joseph Montesilio, Fran Ayala, and si Kieran Browning and Paul Fox. So Wicked Dogs BGC yan. Tickets ng lahat ng shows namin nasa comedymanila.ph. Lahat ng shows namin yan. comedymanila.ph/shows. And vlog ko na din yung podcast ko, The Class Clown Podcast. With Chino Liao. Yung latest episode ko out na. Kung maabutan nyo si James Karaan yan. Yun yung latest episode for the season with James Karaan. Sana pakinggan nyo. Nasa Spotify din yan. Also, Wrestling Podcast. Every week, naglalabas kami ng bagong episodes about pro wrestling. And dyan din yan. Congratulations nga pala. Congratulations nga pala sa first ever na meet up nyo sa mga Patreons nyo, Chino. Oy, thank you, Makoy. Sobrang successful. Dami nagpunta, no? Oo. Yes, dami nagpunta. Pero wala ako dun kasi nanood ako ng Parokya the Musical So, puta, pinagpalit mo yung mga Patreons nyo sa pinagpalit mo yung Patreons sa panonood. Kumanta din naman. Nag-sing along sila. Nag-sing along din naman ako. Kasi nasa Resorts World ako. Yung pinambayad ni Chino galing sa Patreon. Pinanood niya. Nag-video message ka man lang ba para nag-attend ng show o wala? Hindi, umabol naman ako. Hindi, pero yun, sobrang congrats kasi kayo ang longest running, ano nga yun sa inyo? Kung ang Machong Chismisan ang longest running comedy podcast. Wrestling yung longest running wrestling podcast. So, proud kami dyan. Halos sabay lang tayo 10 years na rin kayo, di ba? Tama. 10 years na rin. Sabay tayo nagsimula Pero congratulations ng marami, lalo na kay Stan sa kay Ro. Yes, sir. Si Masa, wala ka nang babatiin, Masa? Wala. Kasi support comedy. Tsaka Machong Chismisan.
Yan. Yan guys, maraming salamat sa inyong pakikinig sa latest episode ng Machong Chismisan. Sabay-sabay na tayo. Kain muna tayo. Medyo nagutom ako dito sa episode na to. Kasama natin sa episode na to, walang iba kundi si Masa. Di masaya pag isa lang. Kailangan marami. At kasama rin natin si Juan Paulo ng Comedy Manila at ng Pencil Box. Yan. Tandaan nyo na ang ramen pag sinishare ay dugyot yan. Kasama rin natin ang taong mahilig magluto. Huwag na lang bumili si Chan Chan. Parang tito nyo na kayang iluto ang lahat. Yan, tandaan nyo lang na huwag kayong magpapacheck up ng kati-kati. Magiging bawal kayo sa baka. Chan Chan, pag kumakain ka ba sa restaurant, ikaw rin ba yung lagi nagsasabi na kaya ko iluto to eh? Ganun ka rin ba? Hindi ko hindi ko in-order yung kaya kong lutuin basically. Pero idol yan, idol. At least kaya magluto. Kasi baka ma-compare ng asawa ko uy, mas masarap pala dito sa restaurant. Masakit. At kasama rin natin ang taong nag-uulam ng tira-tirang sauce ng Burger McRib, si Chino Liao. Uy, masarap siya sa corned beef. Masarap siya sa Vienna sausage. Try nyo minsan, order lang kayo ng sauce tapos mo ginalagay yung gulay. O anong catchphrase mo? Yun na nga yung catchphrase ko. McRib. Pwedeng iulam sa kanin. Yan. At ako naman po maraming salamat sa inyo guys sa pagsama sa akin, especially kay Chino sa pagsama ng mga kaibigan natin dito. Ako nga po pala si Mokoy Pario Showbiz Pro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho. Chismoso. Suportahan niyo yung anong pronunciation ulit ito? Clyde and Cloy. Search niyo yung mababango nilang kandila. Alam mo ba, Makoy, na pangalan ng anak niya yung ginagago? Ginagago, pinopromote ko nga. Have a great day, everyone. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.